Good afternoon mga idol. Welcome back. First of all, I would like to apologize. Um, Hindi ko alam kung do I have to reason out pero hindi ko na talaga napansin. I uploaded the video. Yung pala, yung video na yun ay yung Dark Lancer na tank. Yun yung na-upload ko instead of my change weapon video. So, yung video na yon napansin ko lang kasi nag-pop up na sa cellphone ko na merong nag-comment. Same video ng Dark Lancer na tank. Yun. So, nung plinay ko, yun. Narong number tayo mga idol. So, I'm really sorry. Nag-re-upload ako and ngayon ko lang. And for the new ones that are gonna watch the video, hindi ito magme-make sense kung hindi nyo makita yung recent video ko na i-upload ko pa lang ngayon. So, with that, I'd like to take this opportunity na lang din to read the comments kasi merong nagre-recommend na bare hands solid din. So, darating tayo dyan. Yung bare hands ko naman, nasa level 41 pa lang. Yung meron ding nag-recommend ng battle staff, level 40 plus pa rin. Along with the other weapons. Kasi nga, for the longest time, alam nyo naman na crossbow lang talaga ako. So, we're just gonna read through the comments. Mag-battle staff ka, Lods. Sobrang solid ngayon. Mage daw na ability or class na ability yung mage na class yung gagamitin ko. Dalawa yung heal, tapos heal din yung skill niya. And then okay din yung damage up. So, yes, i-try natin yan. And then, eto another comment. Maganda nga, battle staff. May barrier, may heal. Tapos, kung main staff ka, di ka na magpapalit ng imprints kasi parehas din ng magic attack. Another comment. SSN mo lalagay yon master na hunter sa Acube. SSN mo lalagay yun master mo ng hunter sa Acube. Yung yung master scroll, yung ginamit ko is sa sekreta na weapon. Kung makaipon ako, yung second na is ito, Weapon of Darkness. Ongoing yung pagpapalevel ko dyan. And then third is Leech. So, since wala pa tayong naiipon, walang drops, medyo umay na, level 88 na kasi yung crossbow ko, kaya nag-stop muna ako sa crossbow and tinignan ko muna yung potential ng sword and shield. And last comment, boss, po mas okay na free-to-play, high mobs efficient? Well, hindi ko masagot if merong superior sa kanila kasi yung nakatungtong pa lang ng level 77 is sword and shield. I'm gonna be honest with you. Ayoko magbigay ng comment na or na hindi naman ako sure. If merong hindi ako sure na mali ako, I'm willing to accept it. So my sword and shield is level 77. Yung bare hands ko, battle shield is level 73 and then yung bare hands ko ay 41 pa lang. Although meron naman akong weapon na plus 8 for battle shield. Siguro lalaruin ko yun kung mag level 80 na yung sword and shield. Kasi yung isang reason nito is for our guild boss. Kasi merong I think si Neptune yata tsaka si Boss Griever. So tatlo kami, di ba? Now, each member, kasi ako every time magi-guild boss, papalitan ko yung buff ko into tactical command enhance. Ibig sabihin nun, magbibigay ako ng plus 18 na defense and then DRD na 3%. No?
So defense power and reduces the damage received of the caster and party members within 4-meter radius. And then isa din naman yung gagamit ng attack speed with accuracy, and another one dito sa attack power and defense penetration. So magandang bagay na nagkaka-contribute sa guild boss. So baka may comment pa. Bare hands daw na Saint ability, Unli Barrier. Yes, maybe, pero hindi ko pa yan masagot kasi like I said, level 41 pa lang yung bare hands ko. But meron namang ibang mga guides or mga videos na gawa ng mga ibang players. Hindi lang ako sure if free to play sila. But one content creator na ma-recommend ko is si Pusoy Gaming. So manood kayo kay Pusoy Gaming. Kaklan ko yan. Ito siya. Ito yung niya, channel niya. Okay? Yun nga lang, mostly mga PvP, so hindi kasi ako interested sa PvP, pero ito, nakikita nyo naman yung mga pinapanood ko sa kanya. So go check his channel out. Okay, let's get back to the video na. Medyo mahaba na yung ko. Ito ngayon yung paborito ko na na class and skill set or abilities na ginagamit ko while nagpapa-level or nagre-grind. So ganito na rin ito magdamag kasi hindi naman to talaga gumagamit ng potion. Pansinin nyo naman yung HP niya, hindi gumagamit ng potion. So yung napansin nyo, life tap yon, magbibigay ng 430 na mana points every 26 seconds. So talagang walang mana problem. And take note, 1, 2, 3, 4, 5 skills yung naka-activate sa ko Yun, another nag-cast na naman ng life tap. So yan, and then meron tayong leech na ginamit for the lifesteal if ever na tumagos yung kalaban. And then yung Terenos power para dagdag na area of effect na skill. Kasi nga yung Sword and Shield, dalawa lang yung area of effect niya na skill. Itong Falling Sword expansion and yung Sacred Blow na Fire and Brimstone. And yun, yung Terenos power yung pangatlo. Para marami-rami yung nakikill per minute. So more kill, more experience. So pakita ko lang sa inyo yung abilities. Nag-Terenos tayo dyan with hunting strategy for extra defense power. Life tap with time haste for the cooldown reduction. Leech naman, and then DRD. Yan. Okay? So, yun lang yung content ng video na to. Medyo napahaba lang, but I think that was in a way interesting kasi meron tayong mga comments na nabasa and then nasagot. Again, I'd like to apologize. Mali yung na-upload ko. Katangahan yon. Good afternoon sa ating lahat. Keep grinding.